Okay, update tayo sa BTC. Meron tayong magandang galaw sa start ng taon na to, no? Ng January 1 na ba o January 2 ba? Basta start ng month ng January ng 2024, no? So, di natin sure kung saan banda to, no? So, buong January to nag-start yung yung magandang candle, no? Dito tayo sa kasi late sa west part ng mundo, magkakaroon ng ng some sort of movement. So most likely sa kanila January 1 pa lang 'yon at tsaka gumalaw, no. So meron tayong na push up, no. Meron tayong inaabangan dito na potential galaw na may possibility of 1 2 3 4 5 dito. Medyo higher targets tayo, ah. Makikita natin ang target natin dito most likely around 45,500. Punta tayo ng 1 hour. 1 hour, titignan natin, medyo marami tayong candles dito, no, na tumatambay sa 45,500. Basically 1, 2, 3, 4, tapos may konting rejection. Tapos meron pa tayong medyo marami-rami tong candles na to, no. So almost to, no. Almost lagpas 4 hours na type of candles bago tayo nagkaroon ng break. Okay? So titignan natin sa volume 'yan. Sa volume makikita natin malakas ang push to the upside, no? At kung titignan natin sa 4 hours to, ang 4 hours medyo nasa early signs ng medyo worrying na siya in terms of pump. Kasi makikita natin, okay, malakas ang push natin to the upside. Pero kailangan natin tandaan, ang isa sa mga importante nating levels dyan ay yung 45,500. Okay, dito banda yan, ha? Sa monthly, balik tayo ng 4 hours. Makikita natin kung saan yung highest volume dito, highest volume. At meron tayong push up at medyo humihina ang volume sa mga area to, no. So ito kailangan natin ma-expect kapag nagbe-break tayo dito, dapat tataas din tong volume na to. So medyo to, no. Meron tayong break dito dun sa ascending channel natin. Actually, baka ganito yung ascending channel nito, no. Baka ganito na, no. So papakita ko lang saglit, ha. So ito hindi natin i-expect na mangyayari to, pero baka ganito na ang ascending channel natin, ha, or baka meron tayong expanding or ascending expanding wedge. Ibig sabihin meron tayong ganitong klaseng ending diagonal, may possibility. Okay? So ito possible pa naman meron tayong ascending channel dito, pero ascending expanding wedge na to, ascending widening wedge na ang tawag dito kapag ganito, hanggang dito lang tayo, ha. So kailangan natin makakita ng push in volume sa potential breakout pa nito. Okay? Nakikita na natin na nagkakaroon tayo ng some sort of break dito. Ito, some sort of break dito sa monthly level natin, pero yung volume natin humihina. Okay, medyo worrying sign yan, ha. So medyo nasa tayo, nasa delikadong area na tayo ni BTC. Pwede ito umabot ng no, hanggang 48k, hanggang 52k. Meron tayong mga ganong targets dyan. Hanapin natin mamaya kung mahanap natin kung bakit doon yung mga area, pero ayun nga, pwede pa tayo mag 48k hanggang 52k kung magbe-break tayo, ha. So meron tayo dito, sabihin natin basic na lang to na ABC correction. So for example, meron tayong A wave, B wave, C wave, kunwari lang, mukha lang. Pero at the same time kasi meron tayong mga ganitong patterns na madalas nangyayari sa fifth wave, no. So bibigyan natin ng example yan mamaya, ha? So tignan muna natin, since mukhang dito ang potential C wave, testing natin kung ano magiging target dapat ng fifth wave natin. So nasa area tayo ng lagpas na tayo ng lagpas na tayo ng 1.236 at 1.272, which is typical target ng fifth wave. Okay, so makikita natin 1.236 exactly dun sa monthly level natin kung dito lang ang fifth wave. Kung hindi, no, kailangan makaabot pa tayo ng most likely mga bandang 47k. Okay, may possibility pang umangat to. Okay, kung hindi dito, at ganito ang movement ni BTC, no, na ganito ang ABC, at meron pa tayong fifth wave na paparating dito sa mga 1.618 area. Okay, so ayun ang potential na bullish move natin sa ganitong klaseng wave count, no, na meron tayong third wave ditong malaki, macro fourth wave, at potentially macro fifth wave dito sa mga area to. So basically meron tayong ABC at fifth wave. Okay, kung hindi, ito lang yung problema, no. Lahat ng mga to yan,
dito, pati dito, lahat to pwedeng maging fifth wave, no? So meron na tayong set up for fifth wave dito. Okay? Pwede rin kasing ganito to, no? Meron tayong, so alisin ko lang to, meron na tayong 1.272 dito, no? Pwede rin kasing ganito, no, na meron tayong so hindi na pwede maging hindi na pwede maging impulse move to, no, kasi nag-breakout tayo dito. So mukhang lang to, no, either ABC of some sort to, or meron tayong paano nga ba to, yung basic na ABC correction lang na ganito, no, pwedeng ganun lang, no. Makakahanap pa ba tayo ng ng other type of correction dito? Wala na tayong makita, no? So, ang pwede ba natin ma-expect ganito ang ABC rin? Pwede ba? So, kapag gano'n ang ABC, kailangan ang bilang na nito ganito, no? So, alisin lang natin to saglit. Tanggalin, wag mo natin tanggalin yan. Ito, tanggalin natin to. Tsaka to. So, kung gano'n, meron tayong 5 waves na umpisa dito. Sabihin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ganito, at itong move na to, expanding wedge na descending expanding wedge, pwede natin masabi na corrective move to na ABCDE, no? Na some sort of, baka dito yung ABCDE. Yung sinasabi ko last update natin, no, pag ganito ang targets natin or ganito ang move na ABCDE na corrective move, ang kalalabasan yung higher highs nito medyo mataas. Mga abot tayo ng mga 52k ata or mga 48k area, no? So kapag ganito, silipin natin, meron tayo sa ilalim, meron tayo sa taas, meron tayo sa ilalim. Hindi pwedeng dito lang siya matatapos, no? Most likely hanggang dito pa sa 47 hanggang 48k. So area ng 48k yung third wave. So meron tayong mga mini waves. Mga mini waves sa loob ng macro fifth wave, no? So ang pwede natin ma-expect dyan, baka magkaroon tayo ng ganito, no? Meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, at potential na fifth wave, no? Baka mga 50k gano'n, no? Yung 52k sa ano pa yun, no? Sa hindi ko matandaan kung saan ko nahanap yung 52k, no? Pero dito ba yun? 52k sa swing high na to. Kaso masyado nang maliit to. Mas importante ata itong 48k. So may possibility na magkaroon tayo ng push to the upside pang ganito kapag ganito ang wave count, no, na meron tayo first wave dito, may second, third, fourth, fifth, no? Pwede tayo maka-expect ng ganon. Pero kapag dito na tayo nag-reject, so maraming basa para sa bullish. Lahat siya bullish, masasabi ko. Wala tayo masyadong makitang bearish sa ngayon, pero ang pinaka-bearish na move dito kapag ito ang ending, ito dito sa ascending widening wedge na to, ascending expanding wedge na to, kapag dito na siya, makaka-expect tayo ng final push to the upside. Okay? Pwede tayo maka-expect ng dito na ang final push to the upside, ay lang yung worrying sign. Okay? So nung nakita natin, pinag-uusapan natin dito sa mga part na to, no, medyo delikado tong part na to, no, na maraming beses tayo naka-push to the downside dito. Okay? Para ma-invalidate na magpo-push down tayo agad-agad, kailangan natin ma-break tong. So ito, no, napag-usapan natin to, kailangan natin ma-break to. So na-break natin, nagkaroon tayo ng mga magagandang candles. So tumataas yung probability na tutuloy siya to the upside. Okay? So tumuloy nga to the upside. Magandang sign. Pero ando doon na tayo sa mga area na kailangan natin bantayan ng maigi kung tutuloy ba siya pataas or magre-reject na siya dito sa mga area to. So andi dito ang mga important levels na bandang 45,500. So meron tayong nakikitang some sort of decrease in volume habang nagpa-pump, no? Ayan. So meron tayong some sort of decrease in volume habang nagpa-pump nato na. Maliit pa lang yung decrease in volume, no? Kung titingin tayo ng 4 hours nga lang, medyo mas significant ang itsura sa 4 hours. So meron tayong pataas na push ng volume. Ayan, hindi ko makita ma-drawing. Ayan. Pataas ang push ng volume. Goods. Suportado tong push hanggang 45,500 area. Okay? Hanggang 45,500. Pero dong medyo lumalagpas tayo dito, mapapansin natin ang volume pabagsak ng onte. Ito,
pwede pa tong ano itong candle na to, pwede pa tayo magtagal diyan kasi nag-start yung candle natin sa time zone na to 1600, 1600, no? So meron pa tayong 2 hours and mga 24 minutes, 2 hours and 24 minutes bago matapos tong candle na to. So itong volume na to sa ilalim, pwede pa tumaas to, pwede pa tumaas yan, itong volume na yan, pero makikita natin dito nagbibigay ng sign of medyo may indecision na dyan sa part na yan. Okay, titignan natin ang RSI natin. Actually, tignan natin lahat ng time frame, no? So meron tayo lagpas 70 RSI, overbought to, no? Overbought. So goods pa naman, nasa bullish territory pa rin naman tayo. Kung titingin tayo sa 1 hour, bullish territory pa rin naman to, pero makikita natin meron tayong maliit na bearish divergence of some sort dito. Nag-push down na to sa 1 hour. So meron tayong bearish divergence na dyan. Malit lang to, no? Pwedeng mini pahinga lang to bago mag-push up ulit yan, kasi 1 hour time frame lang to. Tingin tayo sa daily. Sa daily meron tayong matinding bearish divergence, no? So meron tayong higher high dito, meron tayong lower high dito. Hindi pa natin na-confirm ang bearish divergence, pero kapag ito nakapunta ng 70 RSI at nag-wick down tayo, or nag-curve down tayo, so wala pa tayong red candle dito, no? So maghihintay tayo ng mga ilang araw para masabi, okay, meron tayong matinding bearish divergence. Nangyayari madalas ang bearish divergence sa fifth wave. Okay? So fifth wave madalas ang mga weakening patterns, no? So ito, weakening pattern tong ascending channel or rising widening wedge na to. Okay? Mga weakening pattern to, ang bearish divergence na ganito, weakening pattern din. So papakita natin yan, example. So dito, no, meron tayong higher high. Pwede tayo maka-drawing dito rin ng some sort of widening wedge, no? Widening wedge dito sa ATH na to, no? Or baka rising wedge lang to, no? O baka rising wedge lang to siguro, or baka hindi natin alam kung ano itsura, no? Pero titingnan natin. Ascending channel, parang ascending channel lang naman to, no? So meron tong ang ascending channel, meron tayong some sort of weakening move to the upside. Ang kalabasan, meron tayong bearish divergence din dito. Yan, higher high, lower high sa RSI. Then anong kinalabasan, nag-break to the downside tayo. Sunod-sunod to, no? So pwede tayo maka-expect ng ganyan. So actually, kung meron pa ba tayong ganyang example, ito meron na tayo dito, no? Triple bearish divergence. Makikita natin, no? Triple bearish divergence. Meron tayong rising wedge naman dito imbes na widening wedge. So rising wedge, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Pero yung pag higher high niya ay pahina ng pahina. Okay? Titignan na rin natin ang volume nito. Tingnan natin ang volume. Papansin natin ang fifth wave, or basically ang third wave, no? Ang third wave dito, pinakamalaking volume madalas, no? Third wave. Then magkakaroon tayo ng pahina na volume habang nagpo-push to the upside tayo. So pahina na volume. Okay? So ayaw natin makakita ng ganun kapag kapag gusto pa natin mag-pump ang BTC. So ganun din dito, no? Medyo kaso maliliit na tong candles dito para masabi natin kung pahina, no? Pahina pa rin naman siya, no? So mula dyan hanggang dito, pahina pa rin naman to, no? Pataas pa to, medyo pataas pa ng konti, pahina hanggang sa nagkaroon tayo ng some sort of maliit na volume spike sa red candle, no? So meron tayong weakening signs. So ayaw natin makakita ng ganun kasi madalas, no, at fifth wave kasi to, no? Ito. So mabilis lang, burahin lang natin to. Tanggalin natin ang volume. Naka regular chart pala ako, logarithmic tayo. So meron tayong meron tayong 5 waves dito of some sort. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. No, itong fifth wave na to, meron tayong rising wedge, no? Meron din tayo dito. Meron din tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ang fifth wave natin, pahina, no? So meron tayong
ah, mini fifth wave pa dito sa loob. So ganito ang itsura niyan, no? Parang ganito. Time 1, 2, 3, 4, 5. So madalas ang third wave at fifth wave yung kung saan siya nag-i-start magkaroon ng distribution or basically paghina. So ganun din dito, no? Meron tong 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So makikita natin yung mga fifth wave. Ito yung fifth wave na magkatabi ang number 3 at 5 sa pattern ng weakening pattern, no? So dito meron din tayo dito, no? Ang start natin mula dito sa pinakailalim. Possibly ay ganito ang itsura niya, no? Meron tayo 1, 2. Ito pa lang yung 3, no? Or baka ito pa lang ba yung 3? Hindi natin masabi, no? Kung dito pa lang yung 3, possible pa rin naman. 3, 4, 5 at dito meron tayong mini 5 waves pa dito siguro. Pwede rin ganun, ha? Hindi natin sure. So, saan ba to? 1, 2, A, B, C, D, E. So, dito ang start. Meron tayong ito lang yung problema. Hindi na tayo makakabuo ng 1 ata dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan siguro ang gagawin. Kaya ito masasabi. Pwede rin naman kasing ganito. Ito yung 3. Dito yung 4 at dito yung 5. At meron tayong some sort of imbis na rising wedge, no? Meron tayong some sort of widening wedge dito, ascending widening wedge. So ang RSI natin dito, makikita natin ganun pa rin naman, no? O ilalagay natin dito rising wedge to bearish divergence. So hindi pa confirmed, hindi pa confirmed ang bearish divergence dito, pero may malaking setup ng bearish divergence to. Okay? Kapag patapos na, madalas, no, kapag patapos na ang move to the upside, nag-aaroon tayo ng mga bearish divergence. So ano to, no, triple bearish divergence of some sort to. Yan, triple bearish divergence starting dito. Na parang ganyan, no, meron tayo dito, tapos meron pa tayo dito sa isa pang ganyan. Mas mababa, makikita natin pa-curve na to, no, pa-curve. Madalas ganun ang ending structure or weakening structure ng some sort of bullish move. Meron tayo dito. Ito, no, meron tayo dito. Then meron tayo dito sunod, no. Makikita natin meron pa rin tayong bearish divergence dito, no. Bearish divergence. Nag-push up pa rin, meron tayong mga susunod pang bearish divergences dito. Okay, so ganun ang itsura. So makikita natin pa-curve to, no, pa-curve. So kailangan natin mag-ingat sa mga ganun. Dito medyo medyo ando doon na tayo sa late stages ng pump na to. Late stages, ibig sabihin malapit nang matapos. Okay? Hindi, para sa akin, yung malapit na, kung ganun lang ang gagawin na hanggang dito lang tayo sa malapit na stages na matatapos na ang pump na to, delikado yon for the long term ng BTC. Masasabi ko, ha. So bakit ganun? Bakit delikado? So buburahin lang natin to lahat. Buburahin lang natin. Punta tayo ng monthly. So dito natin makikita yung mga 50% retracement rules na importante. So for example, meron tayo dito yung previous bull market top hanggang bear market low. Tama ba to? Kailangan naka-regular chart tayo. Ulitin natin, ha. Yan. Bull market top hanggang bear market low. Mapapansin natin, nagkamali na naman ako. Yan, mapapansin natin, meron tayong mga wick up pero closes below. Okay? Wick up, closes below. So nag-close below, nag-push up na naman. Close below, nag-push up na naman. Close below hanggang sa hindi na nag-push above, no? Hindi na nag-wick up ulit hanggang sa nagkaroon tayo ng matinding correction, which is around 72%. Around 72%, no, na correction. So ito medyo lumagpas tayo. So matatandaan natin medyo malalaki yung wick to the upside, no, dun sa 50% rule na yun. Titignan natin dito, mula dyan hanggang dito, hindi tayo actually nag-close above dito sa December month. Okay? Kailangan natin tandaan, hindi tayo nag-close above sa December month, okay, ng 2023. Okay? So importante nating matandaan na hindi tayo nag-close above, ha. Ibig sabihin, etong breakout na to, hindi pa confirmed to. Okay?
Hindi pa confirmed, at least sa monthly. Pwedeng confirmed din sa daily, sa weekly, di natin masasabi. Pero yun nga, meron tayong mga levels na may importante dito. Meron tayong monthly level dito na kung saan tayo ngayon nagte-trade. Okay? So basically around 45,500 to, itong area to, no? So titingnan natin ang open at close nito. Nasa yung close? So 45,500. Andun pa tayo sa medyo mataas na area. Pero at the same time, andun din ang mga levels na kailangan natin bantayan for some sort of rejection. Okay? Meron tayong maliit na sign, maliit lang, no? Maliit na sign pa lang dito na medyo magre-reject tayo sa mga area to. So makikita natin, no? Pahina tong volume na to. At the same time, meron tayong mga ano tawag dito, mga doji candles dito, no? So ito, pwede tayo magkaroon ng falling star dito at some point, no? Baka maging falling star to, no? Kapag ganyan ng itsura, kaya inverse hammer sa ibabaw. May mga ganong klaseng ano, no? May mga ganong klaseng candlestick patterns na kunwari inverse hammer, no? Kaya yung kahit hammer, no? Pag nasa ibabaw yung hammer, so hanap nga tayo ng ganon. Makakita ba tayo ng ganon? Ito, pwede ba natin masabing ito hammer, no? Hammer sa ibabaw. Pero na gano'n nag-dump, no? So, ano pa ba? Ito, inverse hammer. Tapos magda-dump ng onte. Then pump ulit, no? So, gano'n ang ano, no? Gano'n yung mga, hindi lahat ng mga candlestick patterns, kunwari may hammer, kaso nasa itaas. Actually, bearish yun, no? Dapat nasa ilalim siya para masabi natin, okay, meron tong strong reversal to the upside. Pero anyway, balik tayo ng monthly. Yan. So, ang point ko dun sa sa pinakita natin dito na may 50%. Pwede tayo actually mag-week up dito sa area ng 50%. Okay? Pwede tayo mag-week up, pero hindi natin mako-confirm unless mag-close above tayo sa monthly dito, unless mag-close tayo above sa monthly na nasa ibabaw na tayo ng 50%. Okay? So, malaki ang some sort of resistance dito sa area to, no? Malaki ang resistance dito. Meron tayong monthly close dito with low volume nga lang, no? Low volume to, no? So, habang nagpa-pump tayo, no? Medyo pahina pa rin ang volume, which is worrying sign pa rin. So, sabihin natin, kahit ganito pa i-drawing natin, no? Pag ganyan. Worrying sign pa rin. Andun pa rin yung idea na pwede pa rin tayo maging ABC correction dito na malaki. So ito, no, may makikita tayo kung sa monthly tayo nakatingin, meron tayo A, B, C pa rin dito, no. Hindi pa rin nawawala tong probability na to. Okay? Andun din yung potential na meron tayong malaking A, B, C na ganitong klaseng move, no. So in case na nagkaroon tayo ng problema sa spot ETF, nagkaroon tayo ng problema sa rate cuts, no, o nagkaroon ng recession dahil sa rate cuts, or ang daming probability na pwedeng mag-dump to, no, maraming probability. Pero sa ngayon bullish tayo. Sa ngayon ang gusto ko lang i-point out, nasa resistance levels tayo sa bullishness natin. Okay? So anytime pwedeng mag-reject to, pwedeng magpahinga. Wala pa tayong nakikitang matinding pahinga dito sa monthly natin, no, na meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 months na bullish. Napakaganda, no? So ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 months na parabolic to, no? Kaso wala pa tayong nakikita ng ganong some sort of parabolic sa ngayon, pero maganda to, no? Maganda to na 5 months tayong green. Ang problema lang dito sa 5 months na green na to, wala pa tayong ganitong klaseng mga correction, no? Kahit ganito lang kaliit na correction, no? Ganyan lang kaliit. Ganyan lang kaliit. Ano ba? Hindi na ako makapagsalita. Ganyan lang kaliit na correction ang kailangan nating abangan sana mangyari, no? Kasi masasabi ko hindi healthy tong hindi healthy tong pump na to, lalo na kapag hindi tayo nakakita ng correction on the way, no? So delikado 'yun ang masasabi ko. Okay lang kapag ganitong klaseng mga push up, parabolic. Ang problema hindi to parabolic, no? Nagbibigay siya ng C wave na na vibes. So ito, meron tayong mga parabolic move, push down, parabolic move, no? Doon natin makikita yung mga impulse, no? Pero kapag ganito na ganyan, parabolic siya, pero yung pa-bearish na parabolic, ganyan, tapos ganyan na naman yung pakubalag, yung
pa-concave ba? Hindi ko alam kung ano yung mga shapes ng geometry, nakalimutan ko ng tawag, pero hindi siya ganun ka-impulsive sa itsura niya sa ngayon, no? Pero hindi natin masasabi, nasa early stages pa lang tayo. Pero eto, no, for example dito, no, mabilis tong push up na to, indicating na may impulse 1 dito, no? Mabilis lang to, no? Yan, impulse 1, then push down. Impulse 3 agad, push down. Impulse 5, no? Puro parabolic. Ito, hindi makita yung pwede ba tong ganito? Possible ba? Kaso ito yung first wave. No? Ito yung first wave, no? So sa ngayon yung itsura niya, no, medyo okay. Hindi pa ako ganun ka-confident na mag-aaron tayo ng some sort of break dito, lalo na with low volume. Pero ayun nga, no, nasa targets natin to, ang area ng 45,500. Potentially kapag magpo-push higher tayo, so andi dito na yung mga yung mga kailangan natin bantayan. So alisin natin to volume natin saglit. Punta tayo ng logarithmic muna. Tignan natin. So meron tayong starting dito sa ilalim. Kung itong first wave, meron tayong second wave dito. Pwede tayo magkaroon pa ng push to the upside hanggang 50k. So 1 fib ang susunod potentially. Kung naka-regular chart tayo, meron tayong bandang 50k pa rin naman, 50k para sa 1.618. So ano ba to? Kailangan lang natin bantayan itong itong dalawang to, ang 1 fib at yung 1.618 sa regular at logarithmic chart, no? So pwedeng dito sa mga area to ang pinaka-target ni BTC na. Pwede ba tayo mag 50k, no? Sabihin natin meron tayo nasan ba yung 52k na nahanap ko dati? Nakalimutan ko na, no? Tingnan natin dito. Kung fib retracement na logarithmic, kaso to, no? Regular chart to. So sa 618 din naman to, no? Ang regular chart na 50k area din. Pag logarithmic, ang layo, ganun din, no? 786 nga lang to, no? Makikita natin medyo maganda yung no? Nagbabounce tayo sa golden pocket, no? Medyo maganda. Saan ko nahanap yung 52k? Nakalimutan ko na. Baka dito sa shorter time frame. So last na to siguro. Gusto ko lang mahanap yung kung saan ko nahanap yung 52k. So kung meron tayong first wave dito, meron tayong first, second, third, fourth, then fifth. Kanyang kaya. Hindi ko sure kung tama to, no? 618. So kung gagamit tayo ng fib extension sa 618, alisin ko lang to kasi hindi ko makita. Yan. So dito sa pinakailalim, hindi ko kung saan ba yung pinakailalim dyan. Yan. Tapos yan, 618. 53k naman to, no? 53k. So baka mali ito, baka ganito. O kaso 0.5 na to. Dapat 0.618 kapag fifth wave, no? Hindi ko matanda kung saan ko nahanap, no? Maybe dun sa fib retracement. Ito hanggang dito. Saan kaya yun? Di ko na mahanap kung saan ko nahanap yung 52k dati, no? Kung natatandaan nyo kung saan ko nahanap yung 52k sa mga previous videos ko, no? Pasabi na lang kung paano ako nahanap. Nakalimutan ko na, no? Pero anyway, meron pang area ng 52k, di ko lang matandaan kung saan ko nahanap. Baka dito lang, baka ano lang to, no? Dito lang to. I wake up to, no? Di natin sure. Pero ang kailangan natin abangan dito, no? Itong area to, meron tayong ascending channel dyan, or pwede ring ascending widening wedge din dito sa mga area to. Since kaka-start pa lang ng taon, no? Meron tayong yearly, by 12 months ata, no? By 12 months. Pero tayong yearly level dyan, which is napaka-delikadong level kapag yearly level to, no? So tingnan natin. 46k pa to, no? 46k. So pwede tayong mag-push up pa dito sa mga area to. Pero yun nga, iingat lang tayo kasi kaka-start pa lang ng January, no? At andun tayo sa mga peak levels ni BTC para sa potential malakas na rejection. So maganda pa rin to, no? Para sa BTC, no? Nag-push down tayo ng bear market na ganito.
Pero nagkaroon tayo ng recovery in 1 year. 1 year nga lang ang problema. Recovery in 1 year, then di natin sure kung mag-ATH ba to, no? So, mabilis lang sa balik muna natin ng ano, no, ng mga bandang daily. Mabilis lang sa ano, sa total 3. Mali na pindot ko, total 3 yan. Nagpo-push up ulit si ano, so si alts natin, ang alts natin push up ulit. Ano pa ba? BTC dominance. Yan. BTC dominance. Umaangat ulit si BTC dominance, kaya medyo parang mahina ang pag-angat ng alts, no? Medyo nag-higher high na si BTC pero nasa medyo lower high pa rin ang alts natin. Pero hahabol yan si alts kapag nakakita ulit tayo ng pagbagsak kay BTC dominance. Padalas nangyayari yung pagbagsak ni BTC dominance sa around end ng fifth wave, no? Around end ng fifth wave or papuntang fifth wave, no? So meron tayong some sort of mahinang push na lang ng ano, no, ng BTC dominance. So nag-i-indicate ng some sort of malapit na tayo sa fifth wave or ginagawa natin ang fifth wave. Okay? So ilo siguro update natin. Si S&P 500 ba na gano'n na? ATH na? Hinihintay ko lang to si S&P 500 mag-ATH, you know? Wala pa rin. DXY, nagbabounce pa rin ba tayo? Nagbabounce pa rin naman tayo sa DXY, no? Kaso mahinang bounce of type of bounce to, no? So, pagpasensya nyo lang ngayon, medyo nabubulol-bulol ako ngayon kasi kulang ako sa tulog. At hindi ko rin mabantay na maayos si BTC, no? So, mukhang hindi muna ako magde-trade kasi kailangan ko ng tulog. Kasi kapag nag-trade ako dito or nag-short na ako dito sa mga area to, kailangan kong bantayan ng onti. At least, bantayan ko muna bago ko iwan, no? So, ayun lang siguro update natin. Wala tayong trading idea. Ang trading idea natin, yung mga susunod na targets dito sa meron tayo dito sa weekly, no? Yan sila natin to. Ito si yearly, no? Yan si yearly, ito si weekly. So, meron pa tayo dito sa bandang 47k. Kung monthly lang tayo, ando doon pa rin naman siya sa area na yon, no? Medyo nasa taas ka lang tayo na onti, no? So, kailangan natin mag-ingat. So, ando doon yung mga area, yung mga 45,500 hanggang 46k na potential rejection areas. Pero pwedeng umabot ng mga 47 hanggang 48k yan. Hindi ko lang mahanap si 52k. Bakit ganun, no? Parang nabasa ko dati na may 52k dapat tayong targets. Pero hindi ko matandaan kung saan ko nahanap yun. So, i-ignore nyo muna yung 52k. Pero for some reason, parang dapat 52k target. Hindi ko lang mahanap sa ngayon. At sobrang inaantok ako para hanapin sa ngayon, no? So, na parang some sort of the jet lag or napupuyat ako dahil sa holidays, no? Kasi medyo maingay, gusto mo ring medyo magbakasyon sa na mag-ubos ng oras, no? Magpuyat ng onte, no? So, kinalabasan puyat tuloy ako ngayon at di ko maayos yung sleeping schedule ko. So anyway, ingat sa trades, no? At Happy New Year, no? Sana maganda yung 2024, no? Kung magiging bullish, diba? Sana maging bullish na, no? Pero yun nga, kailangan bantayan natin ang charting, no? Kung ano ba talaga bibigay sa atin ni BTC. Kung bullish year ba talaga or baka meron pa tayong downside, hindi natin masasabi. So, ayun siguro update natin. Ingat sa trades sa GG's Boys.